Ibig bang sabihin nito, yung ideya na totally ipatupad yung pagtanggal dun sa excise tax, kinukonsider pa ba ito ng gobyerno o sa tingin natin, base sa inyong hearing, sapat na yung ganitong ayuda dun sa targeted sectors? Well, syempre malaking factor yung pagtatanggal ng excise tax. In fact, even dun sa hearing na bring up yung pati VAT. Kaya nga yung sa hearing, ni-raise ko yung point yun sa DOE na pag nag-increase yung presyo ng gasolina, mag-i-increase din ang singil natin sa taxes, sa VAT. Dahil lumalaki, 12% automatic. So same thing din yung excise tax. Kaya nga ang sinasabi ko, magkano na ba ang naggastos natin na budget for 2026 na nakalaan dun sa GAA? Ngayon, second na tanong dyan, kung magkano ang projection na dapat nakuha natin na budget malilikom. Ako naniniwala, kahit tumaas yung presyo ng gasolina, ng krudo, yung tax na binabayaran nila, tumaas din. Kasi 12%, automatic din, excise tax din, 10 tsaka 6 pesos. So ang aking idea, pag naabot na natin yung windfall natin, na halimbawa kailangan natin sa 2026 is 10 piso lang, makakatawid na tayo. Pag na-reach na yun, pwede natin siguro i-consider na isuspend muna yung sa tax ng VAT o kaya bawasan, pati yung excise tax, pwede na rin sigurong mabawasan pag nakuha na natin yung peak na dapat na supposed to being budget natin. But syempre, we have to weigh things eh. Of course, gaya nga na sinasabi ko, yung presyo ng bilihin din eh, nagkakaroon din ng reaction eh. So yan, ibabalance din natin. Maybe nga, tumaas yung taxes natin, yung collection, but we have to consider wala masyadong movement dito sa baba. Yung purchasing power ng tao na wala. I'll give you an example. Yesterday, I had a meeting with all the station commanders in my district, and sinasabi nga nila, marami ng mga petty crime, medyo tumataas yung crime rate, because, let's face it, hirap ang tao.